Good morning, guys. When I heard about man-made forest, isa lang yung pumasok sa isip ko eh. Ang pinag-uusapan natin ay ang man-made forest ng Bohol. But habang nag-i-stay ako dito sa Cebu, napag-alaman ko na may version din ng Cebu. At today, pupuntahan natin yung sinasabing man-made forest dito sa Cebu. And I am with my buddy Suzuki GSX S150. And I don't know kung kailan ko ito may upload, but this is one of my trip ngayong 2020. So, let's go. There are many different roads na pwede nating daanan pag pupunta tayo dito sa man-made forest, no? And I'm gonna show you some of this road para maging kahit pa paano guide ninyo kung sakaling gusto nyo rin pumunta dito sa lugar na to. So yung sinasabi kong daan sa inyo kanina na po pwede nyong puntahan or pwede nyong daanan pag papunta kayo ng man-made forest ay dito. You can go through here. Papasok to ng Lutopan community and you can go through here. Ito yung road papunta ng Cebu. But first, we're going to this road. Ipapakita ko lang sa inyo kung yung makikita nyo pag dito tayo dumaan. So itong daanan na to ay papasukin natin yung community o some part of the community ng Barangay Lutopan or Don Andres Soriano. And later on, ipapakita ko rin sa inyo kung ano naman yung madadaanan natin kung doon tayo sa kabilang daan dadaan. Oh, traffic. So meron kasi ditong mining site sa area na to, kaya maraming trucks na dumadaan. Kaya although napakaliit nung daan, pero ang lalaki ng mga dumadaan, no? So gaya ng sabi ko kanina, pag dito tayo dumaan, madadaanan natin itong mga bahay-bahay, no? Dito sa barangay Lutopan. So medyo maliit yung daan. So isa sa madadaanan natin itong public market ng barangay.
One of my friends nagsabi sa akin na this barangay is the largest barangay ng Toledo City. Isa to sa ito yung pinakamalaki. Kaya I think ito rin yung may pinakamaraming population na meron ng ang Toledo City. So dito, pag dito ulit tayo dumaan, makikita nyo yung plaza ng barangay at yung simbahan. Kung meron kanina sa baba na public market, ngayon ito, isa rin ito sa mga public market dito sa barangay. Yan, maraming nagtitinda So dire-diretso lang tayo dito hanggang makarating tayo ng man-made. So yun yung unang daan na po pwede nating daanan pag pupunta tayo ng man-made forest kung manggagaling tayo sa south. Okay, ipapakita ko naman ngayon kung ano naman yung dadaanan natin pag dun tayo sa sinasabi ko kaninang isang daan. Okay? So kung ayaw mo namang dumaan dito sa community, dito sa kaliwa, pwede ka dito dumaan sa kanan para para hindi mo na madaanan, hindi mo na makasabay yung mga malalaking truck dun sa maliit na daan. So you can go through here. So dito tayo dadaan. Ipapakita ko rin sa inyo kung saan naman tayo liliko para papunta naman dun sa dun pa rin sa pupuntahan natin. Actually, magko-cross lang yung daan natin kanina, di ba? Nasabi ko kanina na isa sa mga nadaanan natin ay yung public market, yung pangalawang public market ng barangay. And we're stop here, may road construction. Sige na daw. So yan, yung kagaya ng sabi ko kanina, magko-cross lang naman yung daan natin. Kung dito tayo dadaan at doon tayo dadaan, magtatagpo rin yung daanan doon sa may maliit na public market ng Barangay Lutopan. So makikita nyo yan ngayon. Pakita ko lang kung saan tayo liliko. So kung ayaw nyo talagang dumaan doon sa sa maliit na daanan, doon sa community, pwede kang dumaan dito kasi medyo maluwag yung daan. Tsaka medyo walang masyadong tao, walang masyadong sasakyan na nakakasabay. So dito yung sinasabi kong daan. Kakaliwa tayo dito. Okay, mapapansin nyo, ayun, kung nakikita dito sa video ko yung Lutopan tsaka Cebu City. So dito tayo liliko sa Lutopan. So kung didiretsuhin natin itong daan, papunta to ng Naga City hanggang Cebu City. So dito tayo dadaan.
kakanan tayo dito. Ito yung public market kanina. Yung maliit na public market. O yung ikalawang public market ng Barangay Lotopan. So yun, nakita nyo na yung dalawang magkaibang daan na pwede nyong daanan pagka pupunta kayo dito sa man-made forest. Yun ay kung manggagaling kayo ng south, no? So like Pinabungahan or Santander, that is I think the last na syudad ng Cebu, yung Santander. I'm not sure. Pero yun, kung manggagaling kayo or tayo somewhere doon sa part ng south, pwede nyo tahakin yung daan na yun, yung pinakita ko kanina. I don't know if there are some different roads na pwede ring daanan kung manggagaling ng south, but yun, yung ipinakita ko, yun yung alam ko, yun yung nadaanan ko dito so far habang nag-i-stay ako dito sa Cebu. So this place is one of the popular spot para sa mga riders. Actually hindi lang riders, napakarami ring cyclists and even other tourists na nakasasakyan na bumibisita dito sa man-made forest. Actually it's a weekend getaway para sa mga turista. Pagkatapos ng napakahabang busy, stressful na weekdays, every weekend, Saturday man or Sunday, talagang maraming pumupunta dito sa lugar na ito. So like what I've said, it's very popular para sa napakaraming riders. So medyo malapit na tayo. Madadaanan tayo ditong isang checkpoint. Hindi ko alam kung ganun pa sila ka-stricto ngayon. Pero yun, madadaanan naman natin. Makikita natin. So yun, di naman sila ganun ka-stricto. Mabilis lang naman tayo nakadaan sa checkpoint. So it's 12:08, tanghali na. And maghahanap ako ng makakainan. So, tapos na tayong mananghalian and proceed na tayo dun sa man-made forest. So, ito yung sinasabi ko kanina, na kung may maganda mang naidulot itong pandemic sa mga taga dito, ito yung pagtatayo ng negosyo dito sa malapit sa may man-made forest. Actually, it's a nice strategy, kasi dinadayo tong lugar na to. Then syempre tatayuan mo ng mga ganitong klaseng pasilidad. Perfect talaga siya para sa sa pagninegosyo, lalo na sa pagkain. So ito na yung parang parang bukana o panimula nung papasok sa man-made. So, pero may mga ilang community pa rin tayong madadaanan. Pero nakita nyo naman, di ba? Kaliwa kanan, napakaganda.
So ito na ngayon, pasok na tayo sa ano, sa man-made. So makikita natin no, kung gaano kaganda dito. Mula sa daan, sa paligid, no? Kita nyo, di ba? Ang ganda oh. So medyo malamig-lamig din dito. Siguro nga dahil dito sa ano, dahil dito sa nakapaligid na mga puno. So perfect talaga tong lugar na rin ito kasi yung malo may mga mahihilig sa photography. Tapos na may post sa social media like Instagram, Facebook, di ba? Talagang napakaganda ng lugar na to. Siyempre tayo rin, di ba? Picture din tayo dito. So one of the good thing na naidudulot ng pagra-rides mag-isa, kontrolado mo yung oras mo. Yung oras mo kung kailan ka uuwi, kung gaano mo katagal gustong mag-stay dun sa lugar na pinuntahan mo. And so wag natin masyadong i-google yung buong oras natin sa trabaho. So bigyan din natin ng time yung sarili natin para makapag-relax.